Okay, for today's video, pag-usapan naman natin itong isang pinakamalupit na tool as a content creator. So ito yung tinatawag natin na camcorder, or ito siya is sumikat nung 90s. So first, yung daddy ko has this type of camera. Bakit siya tinatawag na camera recorder? Kasi this camera build are specifically made for videos. So ito is a Panasonic HC2000. So meron siyang 2000 version kasi ito nga specific lang, hindi siya mapapalitan ng lens yung camera na to. As in, meron lang siyang isang lens na hindi siya prime, nagbabago rin yung aperture niya. Pero nung sumikat yung DSLR na form factor as a video, yun, natabunan na sila. Kasi sila is maliliit yung sensor, pero yung lens mismo is napakahaba. Like, meron siyang equivalent na 32x or 600mm yung kayang i-range nito. From wide angle to zoom. Kaya ito yung pinaka magandang camera. So, ano ba yung advantage nito compare sa DSLR? Although yung DSLR na pinapang video nila or yung mga mirrorless is malalaki na yung sensor. Kaya yung mga bokeh, yun yung kagandahan nun. Pero when it comes to long video format or yung events, ito yung mga ginagamit nila. Kasi aside sa meron siyang fan internally, unlimited yung video recording nito. As in, unlimited. Talagang tinry ko siya, naka-record na sa bag. Yun, naubos na lang yung battery. Yung SD card, nagkaroon ng malaking file. Yun pala na, press ko yung record. So, as of the meantime, ito is ginagamit siya para sa mga school events, mga live streaming. Ito yung mga ginagamit. Hindi siya ganun kaganda yung sharpness niya in terms of DSLR kasi malalaki yung sensor. Pero when it comes to longevity or yung gaano kahaba yung video, ito yung pinaka best choice mo. Tapos meron na rin siyang built-in na Wi-Fi. Connect mo lang sa server. Tapos yun, kaya mo nang i-live stream yung event. And napakaganda nito pag sports event kasi yung focus nito or zoom, ring lang siya. So i-zoom mo lang yung ring nito. So aside dito, pag flip mo ng screen, ganda ng flip screen, mataas rin yung, maganda rin yung quality ng screen niya. So itong screen, so makikita mo yung kuha mo talaga pag itong screen. Tapos yung kagandahan pa dito, kung gusto mong mag-podcast, meron siyang mga XLR input. So kung meron kang condenser mic, idiretso mo yung kuha dito. So maganda na rin yung voice podcast quality talaga. Tapos yun, sound quality, zoom, kaya napaka flexible ito. Ito nga, kaya mong mag-cover ng event with this whole setup. Nilagyan ko lang siya ng external mic para mas ma-focus yung sound. Pero for the meantime, pwede mo rin mag-insert ng microphone na wireless or yung full na SLR na mic. So yun yung kagandahan niya. Tapos ganito lang siya i-handle. Napakagaan. Yung battery niya 4 hours. Yung DSLR umiinit yan eh. Pero pag ito ginagamit mo, napakahaba. Up to 4 hours yung battery niya. Tapos may indicator pa. Meron rin siyang full HDMI na port dito sa likod. Tapos may headphone jack. Lahat ng gusto mo andito na sa camera. Isa lang bilihan dito. So, naka 4K na rin. Tsaka up to 60 frames per second. Ito yung previously na ginagamit ng mga kuha ng camcorder, skateboard, any sports. Kaya ito yung mga ginagamit ng mga nagkukuha ng cover ng sports or any event. Tsaka interview.
Ito rin yung ginagamit ko sa mga other videos ko. Kasi ngayon, naka DSLR yung ginagamit ko. Kasi hindi ko siya mapakita kung gagamitin ko siya. Pero kung quality naman, okay yung DSLR. Pero at least, this one has also, and meron din siyang special na feature. Yung ND filter. Kung sa DSLR, kailangan mo pa magbili ng filter, dito is screw sa harap. Ito, with a flip of a switch, meron siyang ND4, ND16, and ND64. So, this is a game changer when it comes to pag nag-shoot ka sa labas, tapos magbigla kang indoor, flip na lang yung screen, kuhang-kuha yung tamang exposure. So, aside ito, meron na rin siyang built-in light. Ito yung pinaka-amazing niya. Tapos, dito sa gilid is the controls for the audio. Matitimpla mo talaga siya kung stereo or mono yung inputs mo. Tapos, meron na rin siyang hood na removable. Talaga siya. Kung para sa iba, kung mahilig ka mag-video lang, ito na talaga yung ultimate setup. Compare sa DSLR, mirrorless. Although yung mga bokeh or gusto mong anamorphic lens, hindi mo talaga siya makukuha dito. As in, for basic video recording, sulit na itong camcorder. Meron siyang built-in mic, and meron na rin siyang ganito, yung slider. Kaya kung naghahanap kayo ng camera na just to document your life, ito. Kasi pwede siya pang school, at saka any sport event. Pero yung challenge lang ito is when it comes sa low light, hindi siya ganun ka challenge sa DSLR. Kasi yung DSLR, malaki talaga yung sensor, yung full frame. Ito, maliit yung sensor niya. Tsaka kailangan mo talaga ng magandang lighting setup para ma-produce mo yung maganda niyang kulay. Kaya yun. At least now the Panasonic HCX2000, and pinaka the best ito is it has a dual slot ng SD card. So may backup tsaka primary or continuous recording. Yung 64 gig ko nga dito, maabot ng 3 hours isang card lang. Kaya HD lang yung nire-record ko, pero kung kaya naman yung 4K. So yun yung kagandahan talaga. Flip screen, just in case you want to record yourself, pwede. Kaya naka-versatile talaga siya. And hindi lang siya mababasa kasi hindi siya weatherproof na setup. Tapos yun, ito, hand carry mo lang, ganun. Saan ka pa? Kaya kung naghanap talaga kayo ng ultimate video recording, yun maganda. Although meron na talagang mga high quality, pero compare sa flexibility, and isa na lang siya. So mas okay talaga yung setup na ganito, camcorder. Isang zoom man lang, hindi ka na magpapalit ng lens, kahit ano. Ginagamit ko rin siya pagkuha ng mga birds and any wildlife video. Kasi mas gusto ko talaga yung makikita na wildlife video. Okay? So, yeah, maraming salamat and thank you sa panonood dito sa camcorder. So, Panasonic, hindi to sponsor video, pero ito, nakakuha ko ng good deal ng Panasonic na HCX2000. Napaka video quality, color, okay na okay yung Panasonic. Yeah, see you around guys and thank you.